Breaking news mga kababayan. Nako po, eto na. Isang sikat na political analyst. Pinagtanggol po si Marcoleta. Dr. Froilan Calilong. Nako po, BBM. Binanatan. Tila pinagmumukhang tanga ang taong bayan. Nako po, 60 billion PhilHealth Fund. Binulsa lang. Nako po mga kababayan. Ito yung title, pinagmumukhang tanga. Lagi ang taong bayan. Analyst, sa ibabalik na 60 billion PhilHealth Fund. Nasaan ito? Illegal ito. Impeachable offense ito. Rekto, dapat makulong. Halaka, yun po yung mga nagsasabi ng komento. BBM, labag ito sa konstitusyon. Bakit pinayagan mo na mailipat ito at mapunta doon sa ghost project na ito? Tapos si Marcoleta ang pinag-iinitan nyo? Pinagmumukha nyong tanga ang taong bayan? Naku, nagalit na si Dr. Froilan dito. Kung sino pa yung nagtatanggol, yun pang iniipit, ginigipit. Gusto pang kasuhan ng ombudsman at ng COMELEC dahil sa sose na ito. Pero si Recto, nagbabakasyon? Nagburakay? Mga kababayan, yan yung mga komento eh. Tila kasi si Marcoleta pinag-iinitan. So ngayon po, panoorin natin, ano ba yung totoong sinabi ni Dr. Froilan dito? Bakit binakbakan si BBM dito? Na tila walang ginagawa, nangaagaw pa ng project ng Legasiya. Bakit sa Davao magtatayo ng tulay? Ano yon? Sabi naman ng Amy, lumilipad na naman ading ang isipan mo. Ako ito ading. Huwag mong sabihing masamang espiritu ito. Ako ito. So eto na mga kababayan ko. Sabay-sabay po tayong manood at mag-react po after the video. Parang pinagmumukhang tanga lagi ang taong bayan. Na para bang hindi tayo nag-iisip, na para bang wala tayong alam, no? At para bang hindi tayo nagdi-discern ng mga bagay-bagay, no? At para bang hindi natin nauunawaan yung lahat ng anggulo na ginagawa nila sa atin. And I think this really adds insult to injury, no? Because tayo na nga yung pinagnakawan, tayo na nga itong inaalisan ng karapatan at kakayahan, tayo na nga yung inaalisan ng hustisya, and then in the end, tayo pa yung pinagmumukhang tanga. So I really don't understand why the government is... Nako po, totoo nga ito mga kababayan, pinagmumukha tayong tanga. Na tila hindi natin alam yung mga gumagalaw. Tila tayo ay mga multo na rin sa kanilang palabalagay. 'Di ba? Yung kanilang pangungurakot, ay hayaan mo yung mga Pinoy, walang alam yan. Mga siraulo, mga hinayupak na mga ito, sabi ng ni Froilan Calilong, galit na galit eh. 'Di ba? Nawawalang pondo ng PhilHealth, nasaan na? Tapos ipapangako pa sa AFP saka PNP, magtataas tayo ng sweldo nyo. Maging loyal lang kayo. Halaka. Mga kababayan, tuloy pa natin. Is doing this the public, no? So sana ang akin is that if there was an order coming from the Supreme Court and if the money was there, no, if it indeed na nasa National Treasury lamang siya at hindi talaga nila na ilagay dito sa mga kagayangan ng binabanggit ni Recto na sa unprogrammed expenditures, unprogrammed projects na ilalagay, problema talaga kung wala na yung pera. Ay. Yun ang delikado, mga kababayan. Baka yung pera natin na nilipat sa National Treasury, wala na. Binulsa na. Napunta na sa bulsa ng mga congressman na pumirma ng impeachment ni Sara. Nakakaiyak mga kababayan. Totoo itong sinasabi ni Dr. Froilan na ginagawa tayong animal na mga ito, ginagawa tayong tanga, bobo, illiterate,
ginagawa tayong mga patay gutom. 'Di ba totoo naman mga kababayan, tignan niyo po ang kanilang ginagawa. Akala nila hindi tayo nag-iisip, hindi tayo gumagawa ng mga konklusyon. Hindi tayo akala nila hindi tayo nag-iisip eh. Akala nila tayo ay mga tuod. Hayaan mo 'yan, walang alam 'yan. 'Yan ang mali nyo. Matalino na ang taong bayan dito. Nakita niyo naman ang ginagawa nila mga kababayan ko. Si Marcoleta na nagtratrabaho, siya pa ang pinag-iinitan, siya pa ang ikukulong. Ay, grabe ang mga ito mga kababayan. Anong klaseng gobyerno ito? Anong klaseng investigation ito? Gumagawa ng tama, yun ang inyong kakasuhan. Napaka-injustice naman ang ginagawa nyo dito. Tuloy natin. Sa recent decision po ng Korte Suprema na yung itinuturing ng national government natin na excess funds ng PhilHealth ay pinasusoli na at sinasabi nga non-constitutional. Dapat na ba tayo magtapos dito or nagbukas ito sa marami pang mga question na dapat din na malaman natin, mayroon bang dapat managot pa or mayroon pang dapat na gawin ang national government ukol dito sa recent decision po ng Korte Suprema? Well, actually, this is just for me, no, one of the many dubious and sabihin na natin gray areas, particularly in the budget. No? And I'm not only talking about the 2025 budget, but even the previous budget since siguro 2023, 2024 until 2025. No? Ang lahat ito, I think kung bubusisiin nating maigi, makikita na rin talaga that there are a lot of unprogrammed expenditures, there are a lot of budget insertions that were made, a lot of irregular entries into the budget, no, and no less than the former president, no, President Duterte was the first one, I believe, no, to actually mention to the public that there was this irregularity, particularly dun sa blank entries, no, and yun lamang maliwanag talaga ng maraming mga irregularities, and I think the president should actually sabihin na natin become more sincere and straightforward sana in explaining these things, not to the public. Kasi nga, sabi ko nga kanina, ang daming hindi kayang ipaliwanag ng ating Pangulo. No? Lahat ito involving money, taxpayers' money, public expenditures, issues regarding our fiscal health, no? And all these things, actually, alam ito ng Pangulo. Definitely, he understands and he knows this. But the thing is, he approved them. No? Kaya nga kung titignan natin itong issue na kinasasangkutan natin ngayon, the flood control and everything, it's just a very, very simple lang naman yung paper trail. No? Titignan lang naman natin yung dokumento, titignan natin yung entries, titignan natin kung ano din ba rito yung mga allowable insertions at sino yung mga naggawa nito and why the president signed it, then we already have a case. No? It's just that hindi natin to tinitingnan because the ICI, which is supposed to be investigating it, is a creation of the president. And the Office of the Ombudsman, which is also supposed to be doing this, is also directly under the control and the auspices of the president. No? So, yun nga, the thing kasi with corruption, especially systemic corruption, you don't just do and steal money just like that. Everything should be planned. Everything should be properly orchestrated para lahat merong sasalo. Para lahat walang magiging butas at lahat magiging maayos yung mga transactions. And I think this is what we're seeing right now. And politically, wait lang ngayon po ang gusto ng mga congressman, yung bycam po, ayaw nilang i-live. Bakit ayaw nyong i-live? Kasi nga, gagawin nyo na namang gatasan ng mga Pilipino. Yung 6.7 trillion na national budget ng 2026, ayaw nyong i-live. Grabe talaga mga kababayan ng mga buhayang ito. Akala nila pera nila ang kanilang pinag-uusapan. Hoy, pera ng taong bayan yan. Nakakagigil no?
Tignan nyo mga kababayan, pati PhilHealth, ginatasan, pinururoy, pinagnanakaw nila. Grabe, bawal palang maglipat. Tapos nilipat nyo, tapos ngayon gagawin yung gagawin yung i-reimburse sa amin. I-reimburse sa mga nagko-contribute sa PhilHealth, gagawin yung 50% ang contribution. Ano akala nyo sa amin? Piggy bank? Binigyan nyo na ng leptospirosis, binahan nyo na. Gagawin nyo pang mga tanga. Tignan nyo mga ito mga kababayan. Ginagawa tayo mga gatasan ng mga ito. Tapos ito mga loyalista na ito, kung makapang-bash. Oy, kayong mga loyalista, mag-isip-isip kayo. Tumulong kayo sa bansang Pilipinas para maresolba ang mga pagnanakaw na ito. Hindi loyal pa rin kayo. Ginagawa na kayong bobo tanga ng mga ito. Sasabihin nyo, pagka pinagtatanggol ko si Marcoleta, nagagalit kayo? 'Di ba? Ang dami kong mga kilalang mga loyalista diyan, nagagalit sila sa akin, binabash ako sa FB, bayaran daw ako. Huwag niyong sasabihin bayaran ako. Dahil pinagtatanggol ko ang katwiran, ang batas na laging ipinaglalaban ni Marcoleta. Tapos ngayon, itong 60 billion na ito, mananahimik kami. Kayo mga loyalista, mag-isip-isip kayo ha. Huwag kayong panatiko. Huwag kayong maging bulag sa katotohanan. Huwag kayong mga pipit-bingi. Nakakarinig kayo pero hindi kayo nakakarinig ng katotohanan. Nakakakita kayo pero nakapiring ang iyong mga mata. Dahil mga panatiko kayo, napapahiya kayo. Di ba mga kababayan ko? Lantaran ng pagnanakaw. Nakita nyo naman ang pagkanta ni Gutesa hanggang kay Saldico. Tapos si Marcoleta pa may masama. Masama, kakasuhan nyo pa. Magkano ang bayad? Magkano binayad sa inyo? 'Di ba? O, tignan nyo mga ito. Tapos magko-comment kayo, bayaran. Baka kayo ang bayad. 'Di ba? Ako basta malinis ang konsensya ko na hindi ako bayaran. 'Di ba? Kayo, nanunumpa kayo sa Biblia. Hindi kami magnanakaw, malinis ang konsensya ko. Ganun kayo. 'Di ba? May pasumpa-sumpa pa kayo sa Biblia. Kayo rin pala magnanakaw diyan sa Kongreso. O ano? 'Di ba? Yan ang lumalabas sa mga investigation, 'di ba? Tapos todo tanggi kayo. Tapos gagawin yung boba mga Pilipino. Ibang klaseng kakapalan ng mga ito. Ginagawa nyong gatasan talagang Pilipinas. This does not really send a very strong message. No? Kung makikita natin, even the image of the president in the international frontier is very much affected by this. No? Not just the case of corruption, but more importantly, the case or the allegations of him being a cocaine addict. No? This is something na medyo nakakasira din talaga sa ating reputasyon bilang isang mamamayan, bilang isang bansa. Opo. And dito po sa naging desisyon, naging sentro din ito po ng diskusyon, no? Kasi ang sinasabi, isole. Okay? So, ito yung kinuha, nasa National Treasury, ito yung unang kinolekta na pondo or tax ng taong bayan, inilagay sa National Treasury, pinasosole. Tapos, meron ding parte yata sa desisyon na i-restore ito sa 2026 budget, which is ibang tax na naman na kolekta yan sa taong bayan na ilalaan na doon. Parang may conflict po ata. Prof, anong tingin nyo rito? Yeah, actually, para tayong ginigisa sa sarili nating mantika. And clearly a case of double taxation if you're going to ask me, because ito kasi, itong pera na to, nakuha na sa atin before, di ba? Supposedly, if they just place it in the National Treasury and the order of the Supreme Court is just to return it to PhilHealth, then they just simply need to return the money to PhilHealth, no?
That is if the money is still there. No, that is that I believe that's the question. No, kasi they cannot return something that is no longer present or that is no longer there. No, but if the money is there, I don't see any reason why they will not be they will be constrained not to return it to PhilHealth, given the fact that O wait lang, o sabi dito mga kababayan, no, World Bank cuts PH growth forecast until 2027 on weaker investment. O tignan nyo. Yung investment po natin, yung confidence sa mga mag-i-invest ng mamumuhunan sa ating bansa ay nawala na. Bali, wala na po bagsak na bagsak. Kaya ang World Bank, hindi po papautangin ang Pilipinas hanggang 2027 dahil nga po sa corruption na nangyayari. Mga kababayan, ipapasilip ko lang sa inyo ha, para po malaman nyo na talagang ito po ang nangyayari. Ganito po katindi ang kagahaman ng mga nanunungkulan ngayon. Ipapakita ko lang sa inyo mga kababayan na para po cuts PH growth. Yan o. Tignan nyo po mga kababayan na ganito po katindi ang balita. Ito mga kababayan na panoorin nyo po. When you're in the Ito po mga kababayan. Panoorin po natin. Magugulat kayo. Isipin yung World Bank, hindi na makakautang ang Pilipinas dahil nga po sa corruption. Nakakahiya. Ganito kasikat ang bansang Pilipinas. Dahil po, kultura na, at ngayon po talaga ang pinaka-corrupt na gobyerno. Kita nyo mga kababayan. Magugulat kayo dito. Bagsak na ang ekonomiya, hindi pa papautangin. The World Bank forecasts lower growth for the Philippines in the next 2 years due to public works corruption and storm-related shocks. It now urges the Philippine government to double down on reforms. Jackie Pascual has this story. The World Bank has trimmed its growth forecast for the Philippines this year to 5.1% from the previous 5.3%, below the government's target of 5.5 to 6.5%. This is driven by lower domestic investment, weak business confidence. O, kita nyo? Weak business confidence. Yung mga investor ayaw nang pumunta sa Pilipinas dahil nga po sa tindi ng mga pagnanakaw at nakawan. Nakita nyo pati PhilHealth ginagatasan, ninenok yung pera natin doon, inilipat doon at nilagay sa National Treasury at nilagay sa flood control, ghost project doon. Bang! Boom! Binulsa. Nakita nyo po? Rekto. Kakasuhan din ng plunder ito. BBM impeachable offense ito. Unconstitutional, sabi ni Marvic yung sa Korte Suprema, mga kababayan, na impeachable offense ang ginawa ng BBM kasi pinayagan niyang ilipat ito. Bawal pala ito sa batas. Kita niyo po. And domestic shocks, which include disasters and the flood control corruption issue, which has affected government spending. Softer. O ta sasabihin ni Auntie Claire, wala yan. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-angat ng Pilipinas. Ang mga investor, rapid come into the Philippines, sinasabi na Auntie Claire. Budol. Ito po ang World Bank. Construction activity and softer manufacturing activity, driving slower growth in industry. We had, for example, a 1.5-month ban on public works in Q2 around the midterm elections. And in Q3, of course, we have the ongoing scrutiny of public infrastructure. O, nakita nyo mga kababayan. O sabihin nyo, fake news yan ha. Huwag kami ha. Ito, pinapakita lang natin yung mga totoong balita. Tuloy natin. the Supreme Court already made a ruling, no? So, yun lang naman ang sigurong kailangan nating tignan dito, no? And
Alam niyo, itong gobyerno kasi na to is really very, I think they already mastered that art, no, of, kumbaga parang, excuse me for the word, no, pero parang pinagmumukhang tanga lagi ang taong bayan. Na para bang hindi tayo nag-iisip, na para bang wala tayong alam, no, at para bang hindi tayo hindi tayo nagdi-discern ng mga bagay-bagay, no, at para bang hindi natin nauunawaan yung lahat ng anggulo na ginagawa nila sa atin. And I think O, tignan nyo si Auntie Claire. Sasabihin niya yung 500 pesos, kasyang-kasya na daw. Anong mabibili nun, Auntie Claire? Hoy, DTI, Secretary. Ano yon? Ganyan kayo kabastos sa mga Pilipino. Binababoy nyo mga Pilipino. Ginawa nyong grabe patay gutom, ginawang bobo, ginawang illiterate. Ayan, kita nyo sabi ni Dr. Froilan, ginagawa tayong tanga, ginagawa tayong bobo. Napakasakit, Kuya Eddie. think this really adds insult to injury, no, because tayo na nga yung pinagnakawan, tayo na nga itong inaalisan ng karapatan at kakayahan, tayo na nga yung inaalisan ng hustisya, and then in the end, tayo pa yung pinagmumukhang tanga. No? So I really don't understand why the government is doing this to the public. No? So sana ang akin is that if there was an order coming from the Supreme Court and if the money was there, no, if it indeed na nasa National Treasury lamang siya at hindi talaga nila na ilagay dito sa mga kagayangan ng binabanggit ni Recto na sa unprogrammed expenditures, unprogrammed projects na ilalagay, problema talaga kung wala na yung pera. Opo. So, Para kasing hindi dapat mangyari na ito ay ikakarga na naman sa 2026 budget because this is a totally different thing. Besides, the 2026 budget is already supposedly this month, ipapasa na siya, i-ratify na. No? I don't know if they could still include that when in fact, hindi naman talaga dapat. Kasi parang ang dating kasi Prof, parang defeated yung purpose ng desisyon kung kukunin pa siya for 2026. So ibig sabihin kung ano yung nakolekta ngayon, yun yung ilalagay doon sa 2026. Ang pagkakaintindi dapat in short nito, yung nailagay dyan, kukunin, pwede nang magastos. Mag-aantay pa tayo na mababudgetan ito for 2026 na pwede na palang magamit pa yun sa kanya. Yung urgency kasi ng situation, especially nowadays, no, that there are a lot of poor Filipinos requiring and needing urgent medical care. Hindi nila to ma-access because PhilHealth really does not have the necessary funds, no? Even guarantee letters actually are not funded. So that really is a challenge, no? So if this government really has a heart for the poor, for the marginalized, for the poor people that they really intend to serve, itong pera na to dapat ibibigay nila kaagad immediately, no, sa PhilHealth para ma-replenish, no, yung kanilang funding at para naman siguro maibigay din natin kaagad dun sa mga nangailangan. Because this is really the purpose and the intent of the budget, no, supposedly for them para magamit. Pero hindi ko nga alam kung anong pumasok dito sa ulo nito ni Ralph Recto, why he did that thing, no, na ilagay niya or iparada niya yung pondo na dapat talaga sa PhilHealth at inilagay niya muna dun sa National Treasury tapos ngayon mukhang pahirapan pa yung pagkuha, no? So this really is a big it's a big blow again to the country if it's true na wala na talaga yung pera. Kasi kung maalala natin, binanggit na rin ito ni President PBM several months ago that he is ordering the PhilHealth, no, or the money to be returned to PhilHealth immediately. O, ayan. Ano masasabi nyo, mga kababayan ko? Ano naman ang sabi ng mga komento? Why not file a case to those who are involved in this corruption? Kakaiyak. Namamatay na mga tao dahil sa pagnanakaw. Recto, shake your body.
Matagal na tayong ginagawang tanga ng gobyerno na ito. Wala na tayo kakampi. Mga military mukhang na suhulan na. Kaya tiis na lang tayo lahat sa mga pagnanakaw na ginagawa. Pero sana maisip ng lahat ng Pilipino, mga anak, apo at kaapu-apuhan natin ang paghihirap pagdating ng araw dahil sila ang magbabayad sa mga ninanakaw. Grabe ano? First time no? First time talaga na super magnanakaw ang mga nasa gobyerno ngayon. Halos lahat. Iilan na lang mga kababayan. Iilan na lang yung mga pagkakatiwalaan dyan. Isa na dyan si Marcoleta. Isa na dyan si Robin Padilla. Isa na dyan sila Cayetano. Yan yung mga talagang legit na mapagkakatiwalaan at iba pang mga senador dyan. Pero yung mga budol na mga senador, na mga bending dalo, wala na. You are erased. Hindi na kayo mananalo. Mambubudol nga ganyan ang isang, nako po, pulboronic. Kumpiskahin mga properties at i-freeze bank account. Lahat ng ninako nila. Yun nga ang issue. Yun pa nga ang issue ng divorce sa ating bansa na kesyo ayaw daw ng ating mga politiko na ipasa ang divorce bill dahil daw sa immoral, ek-ek at di daw sang-ayon ng Diyos. Sobra kung makapag-defend sila kontra divorce despite the fact the Muslim world and in the whole wide world, mga Christian countries, tanging Pilipinas na lang ang ayaw sa divorce together with the Vatican. Nako, mga kababayan ko. Ben Tulfo ginisa si Boying Rimulya. Aba, Marcos resign now. Ayan, galit na galit ang mga tao dito. Pero after 2 months or almost 3 months, wala pa rin naman pera na ibabalik. And that's why the Supreme Court already intervened. And true enough, even after they intervened, mukhang hindi pa rin yata gagalaw. No? So I think we really need to be very vigilant about this. At ang mahalagang makita natin dito is, mayroon pa bang perang natitira dun sa 60 billion? Ayan, mga kababayan, ano masasabi nyo? Nasaan na yung 60 billion? 167 billion recto, ano na? Nako, makakasuhan ito. Saka si BBM. Sabi nga ng Supreme Court, impeachable offense ito. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo po? Saan man po kayo sa buong mundo, i-share nyo po ito, i-like, at magkomento po anong reaction nyo dito sa ginagawang tanga ang mga Pilipino. Sobrang pagnanakaw ng gobyernong ito. Ginagawang inutil. Ginawang patay gutom tayo. Lagi tayong nananakawan in the history. Ngayon lang po tayo hindi pinapautang ng World Bank dahil yung mga confidence ng mga investor wala na. Lumipat na po sa Singapore, lumipat sa Malaysia, Thailand, lumipat dyan sa Indonesia dahil nga po sa nangyayaring korupsyon ngayon. Tapos ang masama si Marcoleta ang gusto nilang gisain at saka si Sara Duterte. Ang pinanghaharang nila itong mga issue ng mga sapsap na mga kabote na hinuli nila, pinagyayabang nila, mga kababayan, na meron na tayong nahuli, magpapasko sila sa kulungan. Gusto nila, mga kababayan, makalimutan ng flood control issue na ito at yung mastermind. Kaya mga kababayan, ako si The Wonders Philippines. Gaya ng sabi ko, maging vigilant tayo. Hindi po tayo titigil, hindi po tayo matutulog. Hindi natin titulugan ito na makalimutan na lang ang flood control issue na ito. Trillion pong ninakaw sa atin. Gising-gising Pilipinas. Huwag po tayong maging loyalista nga. Na yung mga loyalista, gumising na kayo sa katotohanan ha. Mamulat kayo. Dahil ang pagnanakaw ngayon, grabe sagad hanggang buto. Ako si The Wonders Philippines. Transparency for a better democracy. Salamat po.